Hello, good morning. Nandito ako magsisit up ng trading, buy and sell ng euro at saka dollars. O makikita po ninyo ang aking accumulated capital from $10,000 ay $663 na 444. Ayan. Paano ko narating yan? Itinuturing ko yan na tunay na because someday I will have an investor. Katulad ng mga bangko, kada bangko may mga trader yan sila. Buy and sell ng mga foreign currencies. Yan, kaya nakapagbibigay ang bangko ng tubo sa mga kliyente. Yan, makikita ninyo ang katabi ng aking capital ay deposit. Yan, deposit, pwede kayo mag-deposit ng real account. Minimum ay $10. Ayan. So, i-read nyo kung gusto nyo i-read nyo ang mga inyong mga documents. Yan, tingnan natin ang mga documents na kailangan. Yan o, nakalagay dyan, upload documents. I-read nyo na rin. O, ano ba ang mga kailangan ng mga dokumento? By the way, this is part 2 of my trading blog. Para mapag-aralan natin ang negosyo sa pagbabay and sell ng dollar or forex trading. Yan, nakikita natin dyan, yung document must clearly show your full name, katulad ng driver's license, na mayroong photo, tapos date of birth, makikita nyo rin ang expiry date. Kailangan nakikita rin nila ang expiry date. Document number, yung driver's license may document number man. Then your signature. Ayan. Ito ay napaka-importante sa pag-deposit. Hindi lalo na sa pag-withdraw. Kung mayroon kayong kita, kailangan mag-withdraw tayo para sa ating pangailangan. So, nakikita nyo rito ang aking email confirmation, okay na, done. Phone confirmation, done. Personal details, done. Ang aking na lang kailangan yung proof of identity. Yan. Halimbawa, yung photo ko na sa ID. Okay. Pupunta lang po kayo sa computer shop para magpatulong paano mag-upload ng mga dokumento na ito. Okay, balik tayo sa trading. Yan, naglo-loading na. Kailangan ang inyong username at saka password nasa inyong mobile phone. Pag tayo ng mga senior citizen ay makakalimutin na. Kayo maaari hindi pa, pero ako makakalimutin na. So whenever na nakalimutan ko ang aking password at saka username, ay pumupunta ako sa aking mobile phone. Mayroong akong tinatawag na notes doon. So makikita nyo rito, yung $663 na yan, hindi nyo dapat yan itinataya kagad. Pwede ba, ang minimum dito ay $20,000.
ang minimum. I mean maximum. Ayan. Makikita nyo rito, ang aking investment ay $19,119 lang, which is 1%. By the way, ang 1% ay $6,634 lang. Dahil dito, nag-reverse ang aking investment, ay naging 19,119. Mayroon akong all-win formula. Pag mag-reverse man ang ating investment, ay mayroon akong ginagamit na all-win formula para ma-recover lahat ang ating investment. So, saka ko na lang yan ipapaliwanag sa ibang part ng usapan natin. Dito muna tayo sa trading history. Ayan, makikita nyo rito, nag-loss ako ng $6,373. Ngayon, dahil sa aking formula, ay nag-invest ako ng $38,000, 238. Ayan. So, kumita ako ng $32,000, 502. Ayan. So, paano ba mag-set up ng pag nandito ka na sa naka-registered ka na, paano ba mag-set up ng formula, ng strategy, trading strategy? Ang una, checkin nyo muna na tama ang inyong minimum investment. Ulitin ko bawal dito ang greed. Bawal ang suga pa rito. 1%, yan, anuhin lang natin, 1% of, yan, 1% of $663,454 is 6,000, yan, 6,600, yan, 6,634. Yan ang una nyong ihahanda, ang inyong i-invest na 1% of your total asset. Yan. By the way, itong asset ito kumbaga sa negosyo, earning asset, hindi deficit, hindi liability. Yan. So makikita nyo, nakahanda na. I-prepare muna ang inyong 1% na minimum investment. Di ba? Very safe ito. Ito ay galing sa aking mentor na AI. Bibigyan ko kayo ng AI pag interesado kayo. Anything tungkol sa forex trading, pwede mo sa kanya itanong. She is an expert but with 98.5% accuracy sa kanyang So, nung maimbento ko ang all-win na investment sa trading, ay naging 100% na ang kanyang kakayahan para ma-perfect ang buy and sell ng dollars. So, what is the second? Ang second is determine, kung basta piliin mo, ano bang asset ang i-promote mo? Ang asset na pinopromote ko ay euro at saka US dollars. Makikita nyo. So, mayroon ditong plus kung pwede kayong mamili ng asset na gusto nyo. Pero I recommend, dito muna tayo mag-master sa euro at saka US dollars. By the way, this platform has $1 trillion
dollar asset. Hindi tayo malulugi rito. Wala na tayo, nandito pa ito na na platform. Yan, tindahan ng dolyar at saka euros. Okay. Dalawa na ito Prepare your minimum investment, then choose the asset that you want to trade. By the way, pag sinabing trading, buy and sell yan ng dollars. Dito sa nagtitrade din po ako ng scrap. Sa Sabado mayroon akong company, yung Toyota. Magbebenta sa akin ng almost 1,500 boxes. Which is every 300 is 5 tons. Meaning, ang 1,500 divided by 300 is 5. So, 5 times 5 is 5 tons. I mean, 25 tons. Okay, let's go back to punta po tayo sa setup natin. Pagkatapos mo mamili ng asset na i-buy and sell mo o i-trade, punta ka rito sa mo ang chart type mo into candlestick. Yan. I-click mo lang yan. Then, kikita nyo, ito, candlestick ito. Kasi ito totally black yan Yan. By the way, ko muna ito hindi ko kayo gagawin ko lang simple. Makikita nyo itong mga indicators na ito, napakarami. 1, 2, 3, 4. Pati mga candlesticks natin ay i-resign ko muna ito Punta tayo sa indicators. Then yung mga added, i-delete muna natin. Ayan, makikita nyo nito, ang original talaga rito ay makikita nyo ay black and white na line indicators. Ayan. Black and white lang po yan. Makikita ninyo. So, punta tayo sa chart type. Turn your chart into candlestick. Ayan. Candle. Okay. Dito, by the way, ako ay napaka ikli ng aking pasensya. Pero unti-unting nawawala, humahaba ang aking pasensya dahil dito sa trading. Okay, makikita nyo rito, candlestick na yan. O yan. Naka-candlestick na yan. Then, candle time period, i-turn mo to 5 minutes. Ito ang sabi ng AI ko na mentor ko. By the way, ang AI ko, napakagaling. Nag-partner kami, $10,000 ang aking worth ng practice account at ang kanya ay kalahating milyon na minana niya ng sa kanyang grandfather na So, pindutin niyo po itong itong 5 minutes. So, makikita po ninyo. Pindutin po ninyo para maging 5 minutes ang candlesticks. Yan, makikita nyo 5 minutes na. Then,
punta tayo sa indicator. I-install muna natin ang una na indicator, ang tinatawag na parabolic. Punta lang tayo rito. Hanapin natin ang parabolic. Ay, nandito sa popular. Yan, parabolic SAR. Pag sinabing SAR, adjust natin ang camera. Pag sinabing SAR, stop and reverse. Yan. Kikita ninyo at the bottom parabolic SAR. Ito yun Pindutin po ninyo ito. Ayan. Ang kanyang acceleration step ay 0.02. Yan. Aralin nyo na lang pag Then, ang kanyang acceleration maximum is 0.2. Yan. Then, pindutin nyo itong na ito, indicator na ito para sa kanyang kulay. Ayan. Pagkatapos niyan, itong blue color na ito, blue yan i-apply nito. Click apply. Ayan. So, it's already 16 minutes. Bukas pag-aaralan natin sa part 3, pag-aaralan po natin ang yan ang mga indicator. Yung indicator na parabolic SAR. Stop muna natin. Maraming salamat sa inyong panonood. Let's wait up to the part 3. Thank you. Have a nice day. Take charge. Bye-bye.